pawang katang-isip lamang. Ito ay batay sa nobelang Molly Angel ni Dr. Jose Rizal. Layunin nito ang magpahayag ng mga aral at karanasang panlipunan mula sa akda, at hindi ito nilikha upang manlait, manlibak o makasakit ng damdamin ng sino man o anumang grupo. Kung sakaling may mga bahagi ng palabas na maaaring ituring na hindi angkop o sensitibo, ito ay bahagi lamang ng paglalarawan ng panahon, sitwasyon, at damdaming nilalaman ng kwento. Ang lahat ng ito ay ginawa para sa edukasyonal at malikhaing layunin lamang. Kabanata 16 na 3. Ang pagpapaliwanag ni Padre Damaso sa kanyang anak na si Maria Clara. Sa ibabaw ng mesa ay nakatambak ang mga mamahaling regalo. Nakaupo si Maria Clara. Hawak niya ang isang periodiko. Tulala siyang nakatitig sa balitang Ibarra, patay, nalunod sa lawa. Daan mo! Sino ako? Kunti ka. Nagulat ka? Ako ba'y hindi mo inaasahan? Galing pa ang ninong mo sa probinsya para umasiste sa iyong kasal. Hindi na lang doon ka ba, iha? Ano bilang tunay mo? Punta ka at sakit ka ba? Wala ka naman tiwala sa ninong mo. Hindi ka. Sabihin mo sa akin ang sama ng loob mo. Parang nung bata ka pa. Umiiyak ka? Anak ko, bakit? Nagalit ka ba kay Linares? Huwag mo siyang pagitin sa aking harapan! Ayoko marinig ang kanyang ngalan! Bakit? Bakit? Ayaw mong sabihin sa akin? Tulad kong paano mong sabihin sa akin ang iyong mga lihim? Kung kayo musmus pa lamang. Ano ang dahilan ng iyong pagtangis, anak ko? Maria Clara, mahal kita. Hindi ko kayang nakikita nasasaktan ka ng ganito. Nang marinig ito ni Maria Clara, nalambot ito at tuluyang lungkot sa harapan ng kanyang ama. Tino, mahal mo kung maninyo ako. Batang ko, oo naman. Kung kayo ay hilingin niyo sa aking ama nung ituloy ang kasal. Sinalaysay muli ni Maria Clara ang huli niyang pagkikita kay Ibarra na may bahid ng piguti at namumuong pangulila, habang si Padre Damaso'y nanginginig sa mga narinig. Tunay mo na nga ba talaga siyang niliro? Maria Clara, anak ko, patawarin mo ko. Ang tanging nais lang naman ang ninong mo'y magandang buhay para sa iyo. Ngunit kayo ay patay na siya! Patay na siya at wala na akong dahilan upang mabuhay pa. Hinong, ibig kong pumunta ng kumbento upang magbongha. Magbongha? Hindi mo alam ang iyong inimika, anak ko. Makinig ka, Maria Clara. Napakaganda mo. Hindi ka pinanganak para sa kumbento. Kumbento o kamatayan? Maniwala ka. Binubura ng panahon ng lahat, anak. Makakalimutan. Matututuan mo rin mahalin ang asawa mo si Linares. Hindi! Uulitin ko. Kumbento o kamatayan. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama sa Kabanata 13 sa Besperas ng Pasko, ito ay ang paghahanap at huling paalam ni Basilio Jesisa. Mag-uumpisa ito sa tahanan ni Lolo Ingkong. Sa itaas sa libis ng mundo, malapit sa isang mabilis na batis, nakapugat sa gitna ng mga punong kahoy ang isang dampa. Itatayo sa mga balugtot na troso. Dito nakatira ang isang mag-anak na Tagalog na pangangaso at pangangahoy ang ikinabubuhay. Sa lilim ng isang punong kahoy, gumagawa ng walis na tingting ang matandang lalaki.
kilala bilang si Iko. Samantala, ang tatlong bata na isang babae at isang lalaki ay naglalaro sa tabi ng isang batang mabudla na milikti at may mga tumitinong mga tingin. Siya ay nakaupo sa isang puwal na punong kahoy. Makikilala natin sa kanyang hawas na mukha ang anak ni Sisa, si Basilio, ang kapatid ni Crispin. Ano ka? Basilio, gusto mo ba maglaro? Ay, may sugat ka nga pala. Pag magaling na ang mga paa mo, maglalaro tayo ng taguan at piko. At ako ang nanay. Tapos ay sasama ka nagbakya sa tuktok ng mundo. Malumbay na ngumiti si Basilio, inalas sa sugat sa paa, at saka ipinihit ang tingin sa araw na naglilingin. Mga bata, Buto yun, Tingkong. umayo kayo ba? Kilaki ko. Ang mapagkagandahan niyo ay ninyo gusto. Gabentador! Ibig ko ng mga gabentador! Ako naman. Nais ko naman ang kanika. Ikaw, sino? Ano ang ibig mo? Naghihirap itong tumindig at lumapit sa maranda. Kung itong po ba, nagkasakit ako ng hindi sa isang buwan. 2 buwan na ang dumaan nang matagpuan ka namin. Walang malas at nagtag ng sugat. Alam namin mamamatay ka. Naging palaan po kayo ng Diyos. Paggaling na po sa akin. Mas po ngayon. Nais ko pong pumunta ng bayan upang makita ang aking ina, na si Sisa, at ang aking kapatid na si Crispin. Baka po hinahanap ko nila ako. Ngunit, anak, hindi ko pa magaling. At malayo ang iyong bayan. Hindi ka makakarating sa ating gabi. Ngunit, kung kayo po ay marami ng anak, ang aking inay, meron lamang ako at si Crispin. Sino gumawa? Na, sige, lumakad ka. Hanapin mo ang iyong ina. Maraming salamat po, Ingkong. Sasamahan ka ng ako si Lucia. Ang isang pinakamalaki na bayan. Palagi. Naghahanda na si Basilio sa pag-alis nang lapitan siya ng 2 bata. Bakit? Aalis ka? Ayaw mo nang mong makita ang mga gabentador ko? Ayaw mo na bang maglaro tayo ng taguan at piko? Babalik ako at sasama kong kapatid kong si Crispin. Makikilala niyo siya at maglalaro tayo. Sinamahan siya ng mga bata hanggang sa tulay ng kawayang bumabagtas sa magalaligal na bahis. Pinakapit siya ni Lucia sa isang pisi. Matulin ang lakad ni Basilio sa kabila ng kanyang pinting may buhay. Sa kabanata 16 at 3 pa rin, ang maikling usapan ng mga kababaihan. Sumunsot ang hangin kinaga at nangangaliti sa ginawang mga mamamayan ng Santiago. Noche buena na, ngunit malungkot ang bayan. Wala ni isang parol na papel na nakabitin sa mga bintana ng kabahayan. Walang ingay sa loob ng mga bahay nang magbabad siya ng galang tulad ng mga nagdaang taon. Samantala, nakadungaw sa kabila si Sina, ang pinsan niyang si Victoria at ang magandang si Day, nag-uusap patungkol sa kasal ni Maria Clara at Linares. Sina, alam mo ba kung kailan ikakasal si Maria Clara? Hindi ko alam. Ngunit, nakatanggap ko ng sulat niya. Ngunit,
ang gagawin mo? Matapos ang pag-uusap na ito, makikita naman ang pag-uusap ni Don Filipo at sa Kapitan Basilio. Sila ay nasa Storsel ng bahay ni Kapitan Shapo sa tabi ng sanggalas. Nag-uusap ito at si Don Filipo. Naging magkaibigan sila dahil sa dinanas na kasawian ng pulit. Ang pag-uusap ni Don Filipo at Kapitan Basilio. Ilang lang talaga sa daliri ang makalabas ka rito ng hindi natitira. Siyang tunay. Maaaring pinumpok lang ng Poy at yung pagkamitan ko ito. Masigit pa roon ang nawala sa iba. Nalipa ay biglang lumabas si Sisa. Nagtatatakbo, walang sablot sa paa at magulo ang buhok. Ang kanyang mukha ay nababalot ng lima-itim na emosyon. Si Sisa! Siya nga! Kung akala ko'y nailapit mo na siya sa doktor, hindi pa ba siya bumagaling? Natakot ang doktor. Dahil ang akala nito'y kaibigan siya ni Crisostomo. Kaya siya itinabitayan. Pag-alagala na lamang siya ulit. Pauman, ngunit maiba. Hindi ba't ibago ng kura at alferes ang balong nito? Ang kilap-kilabot na panahon. Umurong ang sangkatauhan. Tignan mo, nung pagkaalis ninyo, natagpo ang patay ang sakristang mayor. Nakabitin sa pisami ng kanyang bahay. Dinamdam ni Padre Salvi ang pagkamatay nito at kinuha ang kanyang lahat ng papeles. Namatay rin si Piloso Potasio at inilibing sa sementeryo ng mga Chino. Kawawa ang Don Anastasio. Paano naman ang kanyang mga libro? Sinunog ng mga tao. Kapwa sila nanahimik sa sandaling iyon. Sa susunod na senaryo ay ang pag-awit ni Sisa. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Mga anak ko! Ikaw pa? Ikaw ba si Basilio? Hindi! Hindi! Hindi ikaw si Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Walis! Walis kayo dyan! Oh, Crispin! Ako ito ang nanay! Aliw! Anak ko! Oh, inyong ina! Anak! Ako! Ikaw din naman, kapabata. Tutumpa-tumpa ka din. Sa senaryong ito ay ang pagdating ni Basilio sa bayan. Natagpuan ni Basilio ang bahay. Ngunit walang tao at sira-sira. Nabatid na pagkaraan ng maraming pagtatanong na nabaliw ang kanyang ina. At ito ay lumabog. Lumalaboy sa buong bayan. Tungkol kay Crispin, wala siyang nakuhang anumang balita o salita. Ina! Narito na ako, Ina! 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 Nasaan kayo? Nandito ako! Wala akong nanay ko rito. Crispin! Nasaan ka na? Halika, maglaro tayo! Ina! Ina!
ang aking inang si Sisa at aking kapatid si Crispin? Matagal na hindi nagagawa yung ina at kapatid mo sa inyong tahanan. Hindi mo ba alam ang nangyari sa iyong ina? Ah, ano po? Ano pong nangyari sa aking ina? Naku, Ibo. Paglalagalan na lamang sa bayan nito ang ina. Ay, nagkaroon na rin siya ang kanyang pag-iisip. Dahil ang buong akala na ay wala na ang asin. Pinigil ni Basilio ang luha, bilunod ang hapis, at walang kumpay na hinanap ang kanyang ina. Nakarating sa bayan, malapit sa bahay ng Alferez, si Sisa. Si Basilio naman ay nakarating din dito. Ipinagtanong ang kanyang ina. Sinawatan ng sabimpalad ang panginginig ng mga binti ni Basilio. Nagsimulang umawit si Sisa sa tapat ng bahay ng bagong Alferez. Nakatanaw sa buwan ng maharipang bitbitin sa bukhang lalaki. Kapiling ang mga kinutuang buko. Ina! Ina! Nakita niyo ba ang aking ina? Ina! Nasaan ka na? Tuluyan nang nagkasalubong ang landas ng mag-ina. Ina? Ikaw na ba yan? Ina, ako ito. Ang anak mo, si Basilio. Ina! Sino ka? Ina! Ako ito. Si Basilio. Basilio? Ang anak mo. Basilio? Anak ko? Ina! Hindi ikaw ang anak ko! Hindi ikaw si Basilio! Nasaan na No! ako ko? Anak ko! Ina! Crispin! Basilio! Ina! Hindi makarinig ang baliw. Humingal namang humabol ang anak. Pinagtas nila ang bukid at malapit na sila sa gubat. Nakita ni Basilio na pumasok ang ina sa gubat at malapit sa gubat na ito. Nakasagabal sa kanilang pagtakbo ang masukal. Masukal na mulo ng punong kahoy. Sinundan ng mga anak ang hugis ng ina. Sa paminsan-minsang natatanglaw ng mga sinag ng buwan, naglalagos sa mga liwanag at mga sanga. Iyon ang mahiwagang gubat ng pamilya ni Ibarra. Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak! Ina! Crispin! Basilio! Ina, hintayin mo ako, ina! Mga anak ko! Sino ka? Hindi ikaw ang anak ko! Ina, ako ito. Si Basilio! Nasaan ang anak ko? Nakita niyang sumuot ang ina sa kasukulan at pumasok sa pinto ang kahoy na nagtatanod sa punto ng matandang Espanyol sa paanan ng balitin. Tinangka ni Basilio na sumunod, ngunit puminit ang pinto. Ipinagtanggol ng baliw ang pasukan sa pamamagitan ng kanyang yayat na mga pisik at sa bukod sa buntot. Ibinugos ang lahat ng lakas upang manatili itong nakapilit. Ina! Lumabas ka dyan, ina! Hindi ikaw ang Ina, anak ako ko! ito! Si Basilio! 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 Ina! Hindi ikaw ang anak ko!
at pagod ang kanyang anak. Kinuhayan niya ito. Mistulang luluwa ang mga mata ng pinagmasdan ng mukha ng lalaking sumusunod sa kanya. Ipinukaw niya ang kanyang mata. Sa maputlang anyo nitong mga natutulog na himaymay ng kanyang upa. Tulad ng isang alipatong kumislap sa kanyang isip, nakilala niya ang anak at pumulas ng isang sigaw. Nalugmok siya sa walang malay na bata. Matagal na walang tinag ang mag-ina. Basilio, anak ko. Anak, gumising ka na. Nandito na ang nanay. Basilio! Kapatid mo, si Crispin. Crispin, ang mga anak ko. Saan si Crispin? Basilio! Basilio, anak! Gumising ka na! Mga anak ko. Makalipas ang ilang oras, nang matauhan si Basilio, nakita niya ang kanyang walang malay. Tinawag niya ito, pinalayaw sa lahat ng malalaki na pangalan. Ngunit ang makitang hindi humihinga, hindi nagkakamalay, tumayo siya at pumunta sa batis upang kumuha ng tubig sa pamamagitan ng balusong ng dahon ng saging at binisikan ang mabutlang mukha ng kanyang ina. Datapuan, hindi na ito gumagalaw. Ina! Gumising ka, Ina! Ina! Ako ito! Ang anak mo! Ina! Huwag mo akong iwan, Ina! 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 Nanindig siyang tinignan ni Basilio, ngunit wala na siyang buhay. Sa kabilang dako naman, ang pagkaharap ni Elias at ni Basilio. Ang pagkukrus ng landas ni Basilio at Elias. Umiiyak at humihigbi ng labis si Basilio. Ngunit, nang magtaas ng ulo, nakita niyang nakaharap ang isang lalaki at tahimik siyang pinagmamasdan. Tinanong siya ng di kakilala sa mahinang tinig. Ikaw ba ang kanyang anak? Anong iniisip mong gawin? Bibigyan po siya. Sa sementeryo? Hindi ho. Wala po akong sapat na pera at tiyak na nagagalit po ang kurang. Naisip pang tulungan Talaga ho. ng mga na ako. Dalawang linggo na akong hindi ko makain at magtutulog. May punta pa dito kagabi. Hindi ka. Maaaring mamatay na ako bago magsumaga. Sinalaysay ni Elias ang hakbang na gagawin ni Basilio. Isinaan niya sa mga 20 hakbang mula sa kinaroroonan nila sa kabilang batas. Ay may mga nakabuntong na pangkatong. Inutusan niyang hakutin ito ni Basilio at gumawa ng talaksan. Patong mo sa ibabaw ang bangkay namin. Pagkatapos, takpan mo at sindihan. Pagliya din hanggang sumaging gabi. Pag walang punta rito, pag-upay ka, makakakita ka ng maraming dito. Pag-aral ka. Lumakad si Basilio. Humarap sa silangan ang di kakilala at bumubulong na tila nagdarasal na si Elias. Mamamatay akong hindi nakitang sumilay ang bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, salubungin siya at huwag niyong kalilimutan ang mga nabuwal na gabi. Tuminalay ito sa langit. Umibot ang mga labing uong sa luwari ng isang dalangin sa kayumuko at dahan-dahang bumagsak sa lupa.
2 oras. Nasa Batalan. Sa loob ng bahay, si Hermana Rufa. At ginagawa ang kanyang mga pang-umagang paghahanda sa pagsisimba. Napatingin ang butihing babae sa gubat at nakitang papataas ang isang makapal na usok. Napakunot ang noo nito at lipos ng banal na galit na bulalas sa kanyang mga bibig. Sino kayang erehe ang nagkakaingin sa oras ng pangingin? Kaya dumarating ang maraming kasawian. Subukin mong pumunta sa purgatorio at tignan mo kung hanguin kita doon. Salbahe! Matapos sa kabanatang ito, ay ang epilogo. Ito ay nakapaloob sa kabanata 64. Ito ang epilogo. Ipapakita rito ang mga naganap sa mga tauhan. Ito ay ang pangwakas. Pagkalipas ng maraming taon, nagbago na ang kapalaran ng halos lahat ng mga tauhang minsang nagbigay buhay sa kwento. Ang ilan ay nabalitaan pa, habang ang iba'y naglaho na lamang na parang usok. Hindi na muling nakita o narinig ang mga ito. Ngunit ang tadhana, tulad ng dati, ay hindi naging maawain. Sa pagpasok ni Maria Clara sa kumbento, agad na umalis si Padre Damasong patungong Maynila. Hindi nang tagal, inatasan siya ng kanilang orden na lumipat sa isang malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay. Wala nang buhay sa kanyang tahanan. Padre Damaso, hindi namin naasahan na ganito ang mangyayari. Sabi nila nagkakaroon siya, Padre. Pero may nagsasabing bangungot. Wala na. Tadhana na talaga ang umusga. Sa susunod na senaryo ay ang kaganapan kay Padre Salvi. Samantala, si Padre Salvi ay naghihintay sa pagkakataong maging obispo habang nangangaral sa simbahan ng Santa Clara. Nalig kayo sa Diyos. Magdasal at magsisi, sapagkat ang mga makasalanan ay walang lugar sa kaharian ng langit. Sa susunod na senaryo ay ang pagbagsak ni Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago, dating kilala sa pagiging marangya at galante, ay unti-unting nagbihina at nalugmok sa kalungkutan mula nang nagmadre si Maria Clara. Iniwan niya si Tia Isabel at namuhay mag-isa. Ibinuhos ang natitirang sigla sa sabungan, liyampo, at sa paglanghap ng opyo. Gabi-gabi, makikita siya sa isang sulok ng kanyang tahanan, umuusok sa bahay opyuhan sa Santo Cristo. Halos hindi na siya makilala. Tiago, kapatid ko, umuwi ka na. Hindi ito ang nararapat sa'yo. Wala nang pangkaingan sa amin. Wala na. Pagkain lang po tayo. Pagkain lang po. Pagkain. Sa susunod na senaryo ay ang kaganapan na nangyari kay Doña Victorina at kay Don Devocio. Si Doña Victorina naman ay patuloy sa pagpapanggap bilang isang banyaga. Ngayon naman, gusto niya magmaneho ng sariling karuwahe sa kabila ng malabo niyang paningin. Si Don Devocio, maawong nilalang,
ng kanyang asawa ay halos hindi na bumabanggit ng kahit na ano. Mas madalas, makita ng mga utusan na siya ay kawawa, hindi na pinakikinggan ng kanyang asawa na si Doña Victorina. Tiborcio, ihanda ang karwahe, ako ang magmamaneho ngayon. Bagal. Pero, ano na po? Wala ko ginawa pa ninyo. Malabo. Manahimik ka! Alam ko ang ginagawa ko. Ngunit, senyora, malabo pang hindi ko mata. Lapastangan! Eh ano ngayon? Ako pa rin naman ang pinakamagaling. Sorry yan. Sa susunod ay ang Bakit sinay nakahirap? ni Linares. Si Linares, nakabiyag ni Maria Clara, ay malaon ng nalibing sa libingan ng pako. Ayon sa balitay, namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Palain na ako ng kami. Sa huling senaryo ng pangwakas ay ang kwento sa kumbento. Isang gabi may malakas na bagyo. Dalawang gwardyang sibil ang nagbubli sa gusali, tinatayo malapit sa kumbento ng Santa Clara. Doon nila nasaksihan ang kakaibang tanawin. Makikita nila dito ang isang babaeng nakaputi. Siya ay nagdarasal, umiiyak, nakatayo ito sa bubong. Siya ay nagmamakaawa, nakatingala sa langit at hindi maintindihan ang kanyang emosyon. Naku! Naku! May multo sa taas ng bubong! Tingnan mo yan! Tingnan mo! Ganun parang dalaga. Tingnan mo! Parang liit! Hindi! Ram! Umalis na tayo ng karasi ang pagkarinig mo! Kinabukasan, isang kinatawan ng pamahalaan ang pumarap sa mga madre at hiniling na makita ang lahat ng madre na naroroon. Isa sa mga lumabas ay ang basang-basa, may punit na habito at humihingi ng tulong. Nais ko pong makita ang lahat ng madre rito. Butis po ito. Senyor! 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 Tulungan niyo po ako! May nakikita ang narito, senyor! Pwede ko sa mga simbahan. Usap lamang po, senyor! Huwag mo siyang pansinin! Sila ang ulo ng babae nito. Elena, dahil ka kayo. Hindi natin kayo sa loob. Senyor! Huwag niyo akong iwan! Huwag niyo akong iwan, senyor! Senyor! Huwag niyo akong iwan! Ang pagtatapos ng Noli. Ang mga tauhan.
Lucia, Hana. At ang kasama nitong batang lalaki, Joshua. Wala, lumabas. Neto Zapata bilang Nico. Dean Mark bilang Basilio.